Ngayon pong umaga ay nasabi na po kanina, this is the first Sunday of April and ngayon po we will be opening a brand new series. No? Sa karamihan po sa atin, na-explain ko po na meron tayong sinusunod na preaching calendar, but for some time, magpo-pause muna po tayo doon to take heed sa leading ng Panginoon kung ano po yung need natin dito sa time na to at sa season pong ito. No? So this morning po, ang ating pong series for the month of April ay tatawagin natin the Great Commission series. Ayan, hallelujah. Come on, say that with me, Great Commission. Napaka-familiar, no? And this is found in Matthew chapter 28. Manatili po tayo nakatayo. Let's open our Bible to Matthew 28:18 to 20. Ayan, gising na po ba lahat? Hallelujah. Matthew 28:18 to 20, sabi po dito, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go, come on say, go, and make disciples, sabi dyan, of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. At sa ating pong first installment, gusto ko pong pag-usapan po natin kung ano ang marching orders na binigay ng Panginoon sa church. So ang title po natin sa first installment is The Church's Marching Orders. Pakitype po in the chat sa mga kasama natin sa online. Yan po ang moderno. Kanina no nakita ko yung title, nakita ko yung sapatos, hinahanap ko sana yung pang sundalo kasi marching orders eh. No? Pero yan daw po yung moderno ngayon, sneakers na. O yan. Sige po. Bigyan mo na high five yung katabi mo at makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Salamat po sa ating worship team. Once again, magandang umaga po sa lahat. Amen. It's a beautiful Sunday and it's a joy to see all of you po ngayong umaga. No? So let's talk about this word, the church's marching orders. Ito pong series natin about the Great Commission ay naniniwala po ako, isa po itong preparasyon dahil nararamdaman ko po na nais ng Panginoon na i-prepare tayo at iposisyon ang kanyang iglesia, His bride, the church, for the end time harvest. Come on, say that with me, end time harvest. No? Ito pong ginagawa natin ngayon. Alam niyo po, this is more than coming to church at mag-attend po tayo dito ng walang humpay. I believe hindi tayo tinawag ng Panginoon to simply attend at maging active po tayo. No? But sabi po dun sa text is to go and make disciples. Naniniwala po ako na tinatawag tayo ng Panginoon para kanyang maging disciples. At ang disciples po ay hindi lang ito makikita again sa pag-attend natin at pagiging active natin. And when we say disciples, ang ibig sabihin po niyan ay ito po ay isang committed follower ni Jesus. And my prayer is for this whole series po, maintindihan po natin kung hindi pa tayo committed na follower ni Jesus, my prayer is lahat po tayo, mag-step up tayo, mag-mature po tayo, lumalim tayo. At maging committed tayo na tagasunod ni Kristo. Natatakot po kong sabihin na hindi lahat po ng nasa loob ng simbahan ay tagasunod ni Kristo. Allow me to say this with love. At meron pong malaking assignment na binigay ang Panginoon sa atin, hindi lang para pumalakpak at i-enjoy ang fellowship natin. But again, ito po yung marching orders ng Panginoon. No? Bago po mag-ascend si Jesus, ay kumbaga, di ba sa taong, actually, iba po yung pag-ascend niya dun sa taong mamamatay at mamamaalam, na binibigyan siya ng, ang kanyang iiwanan ay bibigyan ng last will and testament. Pero sa Panginoon po, kumbaga pwede kong sabihin, ito yung last will and testament ni Jesus bago niya iwan ang kanyang disciples before the ascension of Jesus.
He issued what has come to be called the Great Commission. No? Sino po dito familiar dito? Come on, can you raise your hand? Great Commission. Come on, raise your hand. Matthew 28, 18 to 20, memorize mo to. You know this Great Commission. No, napaka-familiar po nito sa atin. But for some time, gusto ko pong tingnan natin, ano po yung ibig sabihin ng commission? No? Hindi to yung nakukuha mo sa trabaho mo, yung komisyon, iba po yun. Iba rin po itong, yung dahil sobrang init ngayon, lagi kang na ngungonsumisyon. Iba rin po yun. No? Ang commission po, pag tinignan natin sa dictionary, ang ibig sabihin po, it is an instruction, a command, or it is a duty given to a person or group of people. Another po, ang ibig sabihin nito, it's a group of people officially charged with a particular function. So balikan po natin yung story. These words were spoken by Jesus po directly to His disciples. At naniniwala po ko, hindi lang po sa kanila originally, but even sa lahat po ng susunod kay Kristo, ito po ang kanyang marching orders sa bawat isa sa atin. And as a church, listen, ito din po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Maganda po na maintindihan po natin to kasi yung bagay po na pag tayo ay ignorante at hindi natin alam, madalas hindi natin gagawin. That's why the responsibility, my responsibility as your pastor is ituro po sa inyo to at tulungan kayo na makita nyo, ma-discover nyo yung purpose nyo, and also, hindi lang po individually, but corporately as a body, ano ba yung function natin? Ito po yung why ng church, bakit to nag-e-exist. Ito po yung marching orders ng Panginoon sa atin. No? Dito po sa kanyang marching orders, itong Great Commission, He was telling exactly kung ano po ang ine-expect ni Jesus sa kanyang mga disciples pag siya po ay wala na. In His physical absence. At alam niyo po ang nangyari? The disciples took this command seriously. Balikan po natin, yung Great Commission, instruction, command po siya. Command po siya. Okay? So hindi po to command ni pastor, hindi to command ng The Rock City Church, but you need to understand bakit siya tinawag na Great Commission. Dahil ito po ay galing sa greatest person who has ever lived on earth. And that is Jesus. Siya po ang nagbigay nito. Tama po ba? Ito ay command. Kalabitin mo yung katabi mo para magising siya at maintindihan niya ito pinag-usapan natin. Sabihin mo, this is a command. Sa kabila, sabihin mo, utos to ng Diyos. Ito po ay Great Commission. This is not the Great Suggestion. Hindi to sinabi ng Panginoon, okay, The Rock City Church, kung trip nyo or kung gusto nyo lang namang gawin, nasa inyo. No! Hindi po hinayaan ng Panginoon na ang church ay basta niya lang gawin ang nais niyang gawin. Look at me, lahat po ng mata dito. Tayo po, as the body of Christ, we're here not to create our own agenda. Nandito po tayo not to push our own wants or ano sa tingin natin na makabubuti sa atin. Iniwanan po tayo ng blueprint ng Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? At balikan po natin, nung iniwan to ng Panginoon sa mga disciples niya, sineryoso po ng mga disciples niya ang command pong ito. They went into the world, they shared the gospel of Jesus, and thousands upon thousands po were saved by the grace of God. And you know what? Their message was so powerful that even po yung kanyang mga critics, I think in Acts 17 na makikita natin, yung bansag po sa kanila is these people, ano tong phrase na to? They have turned the world upside down. Di ba powerful yung phrase na yon? Yung bansag nila sa mga disciples, grabe itong mga to, simula nung nandito yan, at pinupush nila yung kingdom agenda, yung kingdom business na naririnig natin.
Sabi nila, they have turned the world upside down. Grabe. Ito po mga disciples na to ay seryoso sa pinagawa ng Panginoon. And I pray that the same impact po na naramdaman then will be the same impact na maramdaman nila pag tayo ay nagkaisa, tayo ay gumalaw as one body. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon. That's my prayer. Kung saan po tayo pupunta, mararamdaman nila yung pagbabago, mararamdaman nila yung impact. At masabi din nila, these people have turned the world upside down. Nandiyan po ba tayo? Pero alam niyo po, nakakalungkot, ito pong Great Commission na binigay ng Panginoon to go and make disciples of all nations, baptizing them, teaching them. Ang Great Commission po, sadly, has turned now into what we call the Great Omission. And when we say omission, omission means something neglected, left out, or left undone. When we say something is omitted, napabayaan na, nakalimutan na, either sinimulan pero hindi tinapos. Hello? Naging great omission. Instead of taking the gospel to the ends of the earth, ang nakakalungkot po ngayon, ang modern church ay hindi man makalampas sa kabilang kanto at kabilang street para ipangaral si Jesus. Gising po ba tayo? Kasama po tayo sa modern church. I'm talking to you, the Rock City Church. It's time po na magising tayo, aralin natin. It's time na upuan natin. Let's sit and let's talk to what matters most. Because again, sabi ko nga po, may end time harvest na gustong ibuhos yung Panginoon. I do believe that before Jesus will come again, makakakita po tayo ng great wave of revival. What we're seeing right now, wala pa po ito sa nais ng Panginoon na harvest na matanggap natin at ma-receive po natin. But we need to be awakened from our slumber. Marami tayong priorities, marami tayong agenda. Can we stop and break those man pong mga bagay na nilagay natin at pwede bang pag-usapan muna natin yung agenda ng Panginoon? So that we can operate as one bilang isang church. Na instead po ma-omit natin to, ma-neglect natin, pwede bang balikan natin, pwede bang gawin natin kung anong kinocommand ng Panginoon. Ito po yung totoong nakakalungkot. Sa sobrang kabisihan na ng tao, kahit po yung lagi niya nang nakikita at nakakasama, hindi niya man ma-share yung gospel sa kanila. And I think this is a serious problem. Consider this following statistics po. That 95% of all Christians have never won a soul to Christ. Hindi ko po alam, ilan po sa atin dito? Average po, attendance natin dito, umaabot mga 300. Pero sa 300 pong yun, ilan po kaya sa atin yung nakapag-win na ng kaluluwa? Ilan po kaya sa atin ang nag-take time na umabot ng isang kaluluwa, pinag-pray mo, pinatanggap mo sa Panginoon, you have preached the gospel to them? 80% of all Christians do not consistently witness for Christ. Sa tingin po ba natin, tinawag lang tayo ng Panginoon para magpakasarap dito, mag-aircon, magpalakpakan, mag-enjoy tayo every Sunday? But there is a serious problem right now na habang tayo nag-e-enjoy, ang mundo po ay diretso, nagsaslide patungong impyerno. And here we are. We are clapping and jumping and declaring, I am a Christian, I love Jesus, I follow Jesus. And yet we're so silent about it. May problema po ata. If we confess one thing and we do another thing, may problema tayo. Kaya gusto pong ibalik ng Panginoon yung pinaka-root kung ano dapat yung ginagawa ng church. We're not here to entertain people. I'm not even here to preach mga sermons na gusto nyo lang pong marinig at makikiliti kayo. No! I'm here to preach kung anong gusto pong ipangaral ng Panginoon.
And okay lang po kahit masaktan tayo kung dito po tayo aayos. Amen. Huwag po nating i-sugarcoat ang gospel. Ang gospel po, totoo, ay offensive sa mga taong ayaw isurrender ang buhay sa Panginoon. But for those na naintindihan nilang gospel at ginawa ng Panginoon sa kanila, if I can say, madali pong isuko ang buhay natin sa Panginoon. Kung totoo nating naiintindihan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Come on, palakpakan mo yung Panginoon. If you're grateful and you understand what Jesus did for you on the cross. Ano pa po sabi dito? Less than 2% are involved in the ministry of evangelism. Ilan po kaya sa atin every Sunday may nadadala tayo? Taas kamay. Can I see hands? Honestly po, every Sunday, ginagawa mo yung best mo na makapagdala po ng kaibigan mo dito. Or meron ka na nadala sa church. Sige po. Hindi ko po sinasabi to para ipahiya kayo. Pero mas maganda pong makita natin ang totoong estado ng church. At mas okay po yon na strip off lahat ng Panginoon at makita natin kung ano pong problema so that po magawan ng paraan. Ayoko pong matapos ang year na to na wala tayong ginagawa. And I'm not just talking about this whole year of 2024, but until Jesus returns, until Jesus comes. Ito po yung dapat na ginagawa ng church. Ito po dapat yung kingdom business. Ito po dapat yung main agenda ng The Rock City Church. To go and make disciples of all nations. Hello? Maybe iba nagtataka. Dapat pala, Rico. Hindi mo naman sinabi sa akin, dapat pala nagyadadala dito. O ngayon alam mo na, praise God. Huwag mo lang i-enjoy ang sarili mong salvation. Marami pong tao sa labas na nangangailangan kay Jesus. Imagine 2%. And lastly, 71% do not give toward the financing of the Great Commission. Meron naman pong iba, honestly, ay binless po ng Panginoon financially na ang kanilang ministry or yung calling nila is to finance the kingdom works ng Panginoon. Merong mga tinatawag na goer, sila po yung nag-go-go. Sino po dito gustong sumama sa missions? Sa Africa. Sino? Taas kamay. Hallelujah. Pag may mission trip niyan sa Japan, saglulo kayo eh. Sino gusto mag-mission sa Disneyland? Wow. Sino gusto sumama? Para ma-born again si Mickey Mouse. Hallelujah. Yung iba po talaga ay tinatawag ng Panginoon para po i-finance ang mga goer. Nandyan pa po ba tayo? So kung titingnan po natin, nakakalungkot po yung mga statistics pong ito at pinapakita yung totoong estado po ng modern church. Nakalina ko pa po, inuulit-ulit, we are satisfied to be saved, but we are not motivated to see others to come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. Masaya ka na naligtas ka. Masaya ka na umuupo ka dyan. Masaya ka na nakikinig ka, na-enjoy mo yung Christian life mo. Pero hindi po tayo tinawag ng Panginoon na magganyan-ganyan na lang at hintayin na lang dumating si Jesus. Minsan po parang napapaniwala na lang natin na ang Christianity ay pasimba-simba once a week, twice a week, manalangin ka hanggat basta naaalala mo, pabukas-bukas ng Bible. Ito po ba yung tinawag ng Panginoon sa atin? Alam niyo po, we need to understand na tayo po bilang Kristiyano, tinawag po tayo to be militant. Come on, say militant. Agresibo po dapat tayo. Hello? We are not just simply called to endure until the end, but sabi po ng Bible in Matthew 16:18, that upon this rock, come on, ito nga po, dito po galing yung pangalan ng The Rock City Church. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell, will what? O tinan nyo, di nyo alam yung saan galing yung pinagmula ng pangalan ng church natin. That even the gates of hell will not prevail.
So hindi po dapat, alam mo, dapat ang church ang nagiging threat sa kingdom of darkness. Hallelujah. Tinawag tayo ng Panginoon to storm the gates of hell. Inaantok yung iba, hindi yata naiintindihan. Hallelujah. Yan po, tinawag tayo to advance the kingdom of God. Hindi tayo aatras, hindi tayo natatakot sa anumang galaw ng kaaway. Tayo po, ina-advance natin ang kingdom ng Panginoon. Hallelujah. Hello! Hindi po ako galit. Yun yung ginagawa natin. Tama po ba? We need to be militant. Our calling is to storm the very gates of hell. Hindi lang po para umupo po dyan, pero meron po tayong mensahe na kailangang ipalaganap. Yun po yun eh. Di ka niligtas para magpa-cute ka dyan. Di ka niligtas para mag-post ka lang sa Facebook. Selfie-selfie ka in church. Masanting yan sana ito eh. Have a blessed Sunday. Going to church. O after nanita na anong milyari? After ng post mo ng Sunday. May nasharean ka ba? May tinulungan ka ba? May pinag-pray ka ba? May in-invite ka ba sa church? Again, hindi po ako galit. Tama po ba? Kailangan po umalis na po tayo sa pagiging complacent natin, church. Umalis na po tayo sa pagiging walang pakialam natin. Tanggalin natin yung apathy. Huwag na po tayong basta lang malunod sa ating mga sariling comfort zones. Dahil po, napaka-importante ng mensaheng dala natin dahil marami po ang namamatay araw-araw nang hindi nakikilala si Kristo. Hello. And itong calling ng Panginoon sa atin, hindi lang po sinabing to preach the gospel pag lahat sa buhay mo ay okay. Sometimes even you don't feel okay, in season and out of season, you need to deliver and preach the gospel. Minsan po, kung sino pa yung nandoon sa mahirap na sitwasyon, sila pa yung nakakapag-impact ng maraming tao. Tayo na malakas, tayo na walang oxygen sa ilong, hindi mo kailangan ng oxygen tank or what, malakas ka ngayon, nakakatalon ka, nakakapalakpak, nakakatakbo ka, makakapunta ka sa mahal mo sa buhay na pwede mong share ng gospel, and yet here we are. Parang daig mo pa yung paralyzed. Nalulunod tayo sa sarili nating comfort. Nafo-focus, consume tayo sa needs natin, sa cares natin sa mundo. Wala pa ako nito, kailangan ko to. I understand, lahat po tayo may pangangailangan. But how about those people? How about them? How about those people na hindi nila kilala si Jesus? Anong gagawin mo sa mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Na alam mo yung cure, alam mo yung si Jesus yung kailangan nila. Kumusta po? Gusto kong iwan yung tanong na yun, yung Great Commission ba? Kumusta siya sa atin? Or naging Great Omission na rin? Gusto ko rin pong i-challenge ang church na ito. Praise God, nilabas tayo ng Panginoon dito. All glory belongs to God. But I believe itong paglabas ng Panginoon ay meron pong malaking responsibilidad. At kaya po tayo nag-open din ng panibagong service ng Wednesday kasi may vision tayo at burden na binigay ang Panginoon na mawin natin ang mga companies dito po sa Clark. Hallelujah. Ang dami pong mga tao dito na nangangailangan kay Jesus. At hindi po kaya ng isang pastor lamang yan at hindi kailangan ng mailang staff at ilang mga volunteers. It takes the whole church to understand that mission. You need the church, we need you, we need each other para po magawa natin yung pinapagawa na pa yan. Palakpakan po natin si Lord. Come on, come on, come on. I believe may nangyayari right now. I believe God is breaking every chain. I believe, come on, may new wineskin. Come on, yung old wineskin natin ay tinatanggal ng Panginoon. Yung lumang kaisipan, pinapalitan ng Panginoon. Let's allow the Word of God na ma-renew po yung kaisipan natin.
Hallelujah. So ngayon po, tingnan po natin yung Great Commission, no, sa Matthew 28:18 to 20. And I want to give you 4 facts po about this text na magbibigay po sa atin ng insight sa pinapagawa ng Panginoon. No? Number 1, you need to understand we have a divine mandate. Come on, say that with me, divine mandate. Pag sinabing divine, hindi po to galing sa tao, hindi po to pinupush lang ni pastor or agenda po ng The Rock City Church. Kanina ko pa po to ulit-ulit na sinasabi. Ito po ay galing sa Panginoon. Bakit divine? Doon pa lang sa verse 18, makikita na po natin. Jesus came to them and said, all authority and power has been given to me. Si Jesus po, nung nagkatawang tao po siya dito sa lupa, hindi siya 50-50, 50% God, 50% man. Hindi po. Siya po yung 100% fully God, fully man. At hindi niya naman sasabihin yun, all authority and power na tao mo. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga turo na si Jesus ay tao lang. No. Tama po ba? So doon pa lang makikita mo na yung divinity ni Jesus. That He is God. All authority and power has been given to me. To me. At sinasabi ni Jesus, pinapasa niya ngayon, then go and make disciples. Doon po sa Matthew 28:18 to 20. No? It's interesting po that doon sa original Greek, alam niyo po ba, yung only direct na command po dyan, or yung tinatawag natin na verb participle din, hindi po yung salitang go, hindi po yung salitang teach at baptize. Hindi po yun yung mga verb lamang na main or direct na command ng Panginoon. Para po magkaintindihan po tayo, ang direct po na command in Matthew 28:18 to 20 is the word make disciples. Sulat niyo po yan para wag niyo makalimutan. Ang direct command po dyan sa 18 to 20 is to make disciples. So make disciples, listen church, again is the primary command of the Great Commission. And yung going, yung baptizing, and teaching are the means by which we fulfill the command to make disciples. Okay po? Hindi naman po siguro nakakalito. Ang direct na command ng Diyos, tayo po ay mag-make disciples. Paano natin gagawin ang make disciples? By going, by baptizing, and by teaching. Malinaw po ba? Come on, say go. Come on, say baptize. Come on, say teach. Yan po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Grabe, dun pa lang sa word na go. Yung go na yun is an action word. We cannot go kung tayo uupo-upo lamang or we cannot go if we just simply want to stay where we are. We cannot go if we do not want to make a move. Hindi po sinabing hintayin lang natin silang pumasok sa church. Praise God po Sa power ng social media, meron po mga first-timer, minsan walk-in lang, napadaan dyan, or nakita lang po namin ang church sa Facebook, glory to God. Pero wag lang nating hintayin dyan na may pumunta at lumapit. Nabalitaan ko po. Hindi lang po, may responsibilidad tayo to go! Tingnan mo yung katabi mo. Sigawan mo rin ng ganun para magising. Go! May natutulog na ata. Sige, kabilaan. Sabi mo, go! Hello? Gising pa po ba tayo? Yung meaning po ng go na yan, as you go. Hindi po yan programa. Yan po yung problema pag ang discipleship, ang evangelism, parang nagiging program lang ng church. No. It should be, we need to understand it's a command. It should be our lifestyle. Ito yung mission natin. When you say, as you go, ano man po yung gawin natin? Lalabas ka, lalakad ka, pupunta ka, sasakay ka ng jeep, magta-tricycle ka, pupunta ka ng palengke, pupunta ka sa school, sa workplace mo, ano man ang gawin mo, as you go, then you make disciples. Maybe yung iba, nahihirapang imagine, Pastor, parang ang hirap. Ayaw ko kasing kumausap ng stranger. Wow!
Kung ganun, wala ka pang masyadong compassion sa mga taong lost. Kasi yung magpapagalaw sa'yo at magpapabukas ng bibig mo is yung understanding mo na itong mga taong to, kawawa pag hindi nila kilala si Jesus. That's why we say, dito po, we always say that it's better to be rejected than to be silent. Okay lang ma-reject, basta wag ka lang manahimik. Lagi nga po nilang sinasabi, for example, alam mo daw yung cure sa cancer. Anong gagawin mo kung alam mo yung cure sa cancer? Pamalita mo. Pero sa atin, baligtad. Minsan, manahimik ka. Alam mo yung problema ng kapitbahay mo. Alam mo yung solusyon, si Jesus. And yet here you are, nananahimik ka lang. Hindi ka ba naapektuhan? Namanhid na ba yung puso natin? Para wala nang pakiramdam? Humingi po tayo ng puso sa Panginoon. Na wag lang tayong kainin ng anumang pong cares of this life. At tayo po as a church, manumbalik tayo sa Great Commission. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. Come on, mas malakas po dyan. Hallelujah. So as we pass through this world, we are to carry the gospel message with us. Pinakamabilis po is sa social media. Kaya po lahat na nakafollow sa ating page, ano man pong pinopost natin diyon, video, snippets, mga clips sa preaching, i-share nyo po. Sino po gumagawa nito? Tas kamay. Come on, come on. Minsan, pag ibang bagay, ang bilis natin mag-share. Mag-share tayo sa pusa natin, sa aso natin. Wala pong masama doon. Okay lang. Pero po, kung yung mas importanteng bagay hindi natin nagagawa, siguro may problema tayo. Pwede mo ba starting today, pagtulungan natin kasi hindi mo alam. Sino dito may 5,000 friends? Wow, grabe. 5,000 friends pero kilala mo doon 50 lang. Sino dito? O 100 na lang. Alam niyo po, kidding aside, hindi niyo alam kung ilan po ang nare-reach niyo at hindi mo alam yung impact ng pinost mo, shinare mo. Sige, palakpakan po natin yung Panginoon. Pwede po ba starting today, gamitin po natin yung power ng social media? Kung meron pong missionary na talagang pumupunta sa ibang lugar, meron ngayon tinatawag na digital missionary. Wow! Imaginin mo, isa kang digital missionary. Simulan mo sa pag-post mo sa wall mo. Mag-testify ka doon anong ginawa ni Jesus sa buhay mo. Paano kanya binago. Dati ito yung buhay mo, ngayon ganito ka na after mo makilala si Jesus. Pwede po ba yon? Pwede bang gawin nating famous si Jesus? Hello? Huwag tayong minsan kasi gusto natin tayong famous eh. Tama po ba? Wala po sa atin yung spotlight. Dapat si Jesus po yung mataas sa buhay natin. And as we go, two ways po na pwede tayong makapag-evangelize. Unang-una po, dapat po, it involves our lifestyle. Ayan po, no? Sabi ng Matthew 5:13-16, we are the light of the world. Light and salt. So lifestyle. Hello? Pag lifestyle, ibig sabihin po, tayo na binago na ng Panginoon. Makinig, medyo masakit po ito ng onte. Sabi ng doktor, mabilis lang to, kagat lang ng langgam. Hello? Dapat po ang lifestyle natin, itang pami-biye-biye mo. Dapat iba na yan sa taong, iba ang lifestyle natin sa taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi po dapat tayo nagka-camouflage. Makinig po, lahat po ng mata dito, this is very important. Yung lifestyle natin. Sabi nga po ng iba, di ba? Yung iba ay wala daw po nababasa mga Bible, minsan di mo alam kung na parang ang buhay mo ay yung bukas na aklat na binabasa nila. So para po effective po yung pag-win natin, dapat po yung lifestyle natin iba. When I say iba, iba ang the way kang manalita kesa sa mga taong nasa labas na wala pang kilala sa Panginoon. Hindi pa kilala ang Panginoon. Amen. Iba ang the way we think, the way we act. Hello? Hindi po pwedeng kung anong ginagawa nila, ginagawa mo rin.
Hello. Naalala niyo sinabi ni Pastor Ru, choose Jesus. Piliin natin si Jesus. Tinawag tayo, hindi po para makiblend sa mundo. Hello? The Rock City Church, lahat po nakakarinig ng tinig ko, hindi ka tinawag ng Panginoon para makigaya-gaya, para makiblend lang. Para ma-feel mo lang na accepted ka, fit, or para hindi ka outcast. Then makikijoin ka, kung anong iniinom na, iniinom mo na rin. Kung anong sinasabi na, sinasabi mo na rin. Kung anong ginagawa na, ginagawa mo na rin. Hindi pa ako galit. We need to make a stand. We need to make a stand. We need to make a stand. It involves our lifestyle. Pangalawa po, it involves our lips. Pati po ito, this is true story, may na-encounter po ko na sabi niya, Pastor, sabi niya, actually, nahihiya po ako mag-preach or invite sila or mag-share ng gospel. Kaya yung ginagawa ko na lang, inaayos ko na lang yung pag-uugali ko. Kasi di ba, Pastor, action speaks louder than words naman. That's true. Totoo po yun. Kaya pati lifestyle, dapat nakikita yun eh. Pero hindi lang po natatapos doon. Dahil sabi ng Bible, paano nila maririnig yung gospel kung hindi mo sasabihin? Hindi mo pipreach, paano nila malalaman? Magkanyang-kanyang kawari. O na ano? Diba, may bibig ka. Gamitin mo. Sa karaoke, lakas ng boses mo. Sa gospel, wala kang boses. Pag nagagalit ka, hanggang kabilang kanto, dinig yung boses mo. Dati yon. Amen. Tama po ba? Gamitin natin. Hindi lang lifestyle. Combo po yan. Pag-uugali mo, buhay mo, pati po the way we speak. It's not enough just to just show it, but we must also say it. Makita nila. Tama po ba? Pangalawa po, bilisan ko na po. Kulang na po ako ng oras. Hindi lang po tayo may divine na mandate, but we also have this divine message. Come on, say divine message. Alam niyo po, ang bigat po ng message na gustong ipapasa ng Panginoon sa atin. At makikita po natin ito sa verse 20 na sabi dyan, and teaching them to obey everything I have commanded you. Grabe. Everything. Come on, say that with me. Everything. Kung yung sinabi ko po kanina, ang tunay na disciple ay isa siyang committed. Say that word, committed. Committed, follower of Jesus. Kung ako, isa akong committed follower of Jesus, ang goal ko ay mapakilala si Jesus sa isang taong hindi pa kilala si Jesus at dapat siya din ay maging committed follower ni Jesus. At doon po sa process na yon, doon na po yung pag-make disciples. Yung going, you will baptize him, teaching him, yun po yung mabigat eh. Ituturo natin. Paano ba mag-pray? Paano ba isik si Lord? Paano ba malaman yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya? Paano po ba mag-devotion? And lahat pong yon. Kaya po ito yung challenge. Paano tayo makakapag-disciple ng maayos kung tayo mismo, hindi tayo disciple ni Jesus? Hello? Alam niyo po, don't feel bad. Sinasabi ko to hindi para i-condemn kayo, pero po pagtulungan natin na meron pong pag-asa. Lahat yan matututunan natin. Kaya mag-enroll na po kayo sa growth track natin at impact discipleship class natin. Ang church ay nagpo-provide ng classes. On MBC kayo eh. If you want to grow, then you need to be intentional. Hello? Alam ko ba, you understand, yung iba, ginagawan po namin ng paraan para yung mga sobrang busy sa work ay pwede pong magkaroon ng online na lang. We're doing our best para po magawa po yun. No? But we need also your commitment. Kailangan po kayo ng church na maikalat po natin ang mensaheng ito. Tama po ba? And this message po, no? As we go and as we tell the world about Jesus, the message we are to share is very clear. We are to share the gospel. Amen po ba? Ang gospel po, ito po ay pag-asa para sa mga nawawalan ng pag-asa, no?
Imagine that. Ikaw naranasan mo kung paano ka before you were hurting, in pain, wala kang kapupuntahan. Ngayon nagkaroon ka ng peace, nagkaroon ka ng joy, nagkaroon ka ng satisfaction, ng fulfillment because of Jesus. Na naintindihan mo yung gospel, ito paling ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya yung kasalanan ko and everything, etc., etc. Yun po yung gospel. Tama po ba? Yun po yung mensahe na even sabi ng Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God unto salvation. Yun po yung pamamaraan na maligtas sila sa pamamagitan po ng mabuting balita. The good news, the gospel. Kaya nga po siya gospel. It means good news. Sa panahon po ngayon na napapalibutan ng bad news, ipamahagi natin yung good news na alam natin. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah! Hello! Hindi ko po alam anong pinagdadaanan ng mga kilala nyo, but I believe yung good news na dala natin ang solusyon sa kahit ano pa po na problema nila. Pangatlo po, we have a divine mission. May mandate tayo, may mensahe tayo, may mission po tayo. Sabi ng Mark 16:15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Come on, say witnesses. No, witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ang mission po natin is to every person in the world. Hello, take note nyo po yan. Every person. May mo sharing gospel ka rin, kaluguran mo. When you say, every person in the world, kahit kaaway mo. Parang maasim na yung mukha ng iba. Balayo. Hindi po. Sa bawat isa, regardless po kung anong buhay niya, anong nakaraan niya, regardless kung sino siya, anong estado niya sa buhay, mayaman, nasa gitna, nasa baba, lahat po, basta po sinner yan, kailangan si Jesus. Ang tanong, sinong hindi sinner? Wala. Lahat tayo makasalanan. So lahat kailangan si Jesus. Palakpakan po natin yung Panginoon. So our mission is to every person in the world. Kaya ngayon, kahit mga malbus sa buhay, nasa ibang lugar, nasa Amerika, real time, kaya mong i-zoom, kaya mong magpatanggap. Hallelujah! Ang sarap makakita ng mga matatapang, ng mga missionaries natin na kahit po sa Zoom, nagle-lay hands, nagpe-pray ng may sakit, nagpapatanggap. Di mo na kailangan, tingnan niyo po yung, may sinend po yung, pinapanood po yung asawa ko sa akin na parang, mabilis lang po to kahit na medyo nag-overtime na po ako. No? Na parang usapan na pagdating daw sa langit, yan, makikita mo daw yung mga disciples ni Jesus. No? Makikita mo si Paul. Siguro daw pag nakakausap mo daw si Paul, hiyang-hiya tayo. Tatanungin ka ni Apostle Paul, grabe 2/3 ng New Testament nasulat niya. Tapos tatanungin ka niya, Miriam, kumusta yung pag-i-evangelize mo? Kuro. Uy, nabalitaan ko, may internet na kayo. Yung panahon ko, wala mang ganyan. Paano yung mga taong to, na hindi naman ganun ka-advance yung technology na ikalat ang gospel? Tas sa panahon natin, na sobrang convenient, wala tayong nasisharean. Pag nakausap natin si Apostle Paul doon, hiyang-hiya tayo. Kwento lang po ito, wag niyo pong seryosohin. Sana di ko makita si Apostle Paul sa langit, baka mahiya talaga ako talaga. Sa likod na ako mo. Tama po ba? Grabe po. Technology, sa sobrang advance, gamitin natin yan. Kaya sa mapasama tayo, gamitin natin yan para po spread yung gospel. So it's not only to every person in the world, but our mission field is the entire world.
Yan po yung mission field natin. Hindi lang siya pang dau, pang mabalakat, pang angheles sa buong mundo. Tama po ba? At number 4, praise God, sa paggawa po natin, pamamalakaya natin. Number 4, don't ever forget that we also have a divine mentor. Diba? Naalala niyo po, si Jesus, hindi niya, nung iiwan niya ni mga disciples niya, no? May pangako po siya that, surely I will be with you always. What a promise. Surely and always. Nani surely? Sigurado. Aning always? Lagi. Grabe. Sinong maalam mong taong may ganyang assurance ka na sasabihin sa'yo, sigurado at lagi sasamahan kita. So, ibig sabihin, you need to be reminded doon sa text na yon, sa promise ng Panginoon sa Matthew 28. Nasabi ng Panginoon, sigurado sasamahan kita lagi. So, mamaya, sa pagdi-disciple mo, sa pag-e-evangelize mo, pag-share mo ng gospel, huwag mong kalimutan yon na si Jesus lagi nating kasama. At nandyan po, linawin ko, binigay niya yung Holy Spirit niya sa atin. Nasabi ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. So number 1, pinagsama ko na po yung number 1, we are promised His what? His presence. Sasamahan kita kahit saan ka pumunta sa verse 20. And sa number 2 po, we are promised His power. No wonder po, may ligalig lang reng tao. Sabi niya, sino itong mga to? Unschooled? Untrained? Alam nila, fisherman lang. Pero grabing anointing, grabe yung power. 3 minuto lang nag-preach si Peter, 3,000 yung naligtas. Anong klaseng, anong meron to? Wow. Alam niyo po yung Panginoon, kayang gamitin kahit sino. He's willing to use mga yielded vessels. Willing ka, available ka, gusto mong paggamit sa Panginoon, lahat ng kulang mo, pupunon ng Panginoon. Yung lakas mo ng loob para magsalita, grabe. Ako po, personal testimony ko, lumaki po akong napaka-insecure ko, ang baba ng self-esteem ko. Never ko pong na-imagine sa buong buhay ko na tatayo ako at mangangaral ako. Totoo po. Tanong nyo na lang sa asawa ko, anong insecurity ko? Totoo po. So hindi ko alam. Simula nung nakipag-partner ka sa Holy Spirit, binigyan ka niyang kakaibang tapang at may power, may anointing. Come on, hallelujah! Di mo alam masasabihin mo, ang Panginoon, ilalagay niya yung very words para sabihin mo. Mga nakapanood kay Moses. Di ba? Binigyan siya ng tapang ng Panginoon na humarap kay Pharaoh. Grabe po. Basta nakipag-partner po tayo sa Holy Spirit, yung power, yung anointing, sasamahan niya tayo. I think yun lang pong presence niya at pangako niya na sasamahan niya tayo. Okay na tayo doon. Tama po ba? At ito pong nakikita natin ito. Sabi ng Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him and who are called according to His purpose. Linawin ko po ang goal natin. Huwag lang pong punuin ito. But gawin natin ang bawat isa na totoong disipulos ng Panginoon. We have an important message. May mandate po tayo. May mensahe tayong kailangan i-deliver. May mission tayo. At huwag niyong kalimutan, meron tayong mentor. Palakpakan po natin yung Panginoon. Ngayon po, tatayo po tayo.